Hello Kuya Ken, tawagin niyo na lang po akong Mori, taga Daliao, Toril, Davao City. Lumaki ako sa bahay na ayon kay Lolo ay tila naging daan ng mga kaluluwang pumanaw. Maraming kwento ng kababalaghan ang naipasa sa akin. Pero isa sa pinaka hindi ko malilimutan ay ang nangyari noong 12 o 13 years old pa lang ako. Noon, lagi sa sala natutulog ang mga magulang ko. Habang ako naman ay nasa sarili kong kwarto. May isa pang ekstrang kwarto sa bahay, pero iniwan na yon na parabang nag-iimbakan na lang ng mga gamit. Isang gabi, hindi ako makatulog kaya nag-i-scroll ako sa phone. Bandang hating gabi, lumabas ako para uminom ng tubig. Tahimik ang sala, tapos may narinig akong malakas na hilik. Yung parang sa isang lalaki. Nagulat ako kasi nang silipin ko ang mga magulang ko, mahimbing at tahimik silang natutulog. Lalo pang lumakas ang hilik at napansin kong tila nanggagaling ito sa bandang inabando ng kwarto. Kinalibutan ako, pero dahil sa matinding kuryosidad, lumapit ako sa pinto. Ramdam ko agad na may presensya sa loob. Hindi nakikita, pero parang nandoon talaga. Simula noon, gabi-gabi na akong nakakarinig ng hilik mula roon. Isang umaga, nakwento ko ito kay mama. Laking gulat ko nang sabihin niyang naririnig din niya yon. Nang tinanong naman namin si papa, hindi raw siya nakakarinig. Nagpasapasahan na lang kami na baka mula sa mga kamag-anak namin katabi ang bahay. Dahil compound kami nakatira. Pero isang araw, pabiro pang sinabi ni tiyo ko kay mama. Grabe, sobrang lakas ng hilik dyan sa inyo ah. Kagabi, sumilip pa ako sa bintana para lang masigurado kung sa inyo nga galing. Naririnig mo din? Hindi kami yon. Kahit ako at ang anak ko naririnig namin. Ha? Pati si Honey, rinig din daw. Galing siyang trabaho, madaling araw. Nagkatinginan kami ni mama. Doon namin napagtanto na hindi lang pala kami ang nakakarinig ng hilik. Lumaganap ang usapan sa compound at isa ko pang pinsan ang pabirong nagsabi, "Tita, ipa-blessing na lang ulit natin itong bahay." Kinagabihan, bago ako makatulog, narinig ko na naman ang malakas na hilik. Bigla kong naisip ang abandonadong kwarto. Tumakbo ako roon at binuksan ang mga pintana. Dahil umuulan nung gabi, basa pa ang lupa at doon ko nakita ang isang napakalaking bakas ng paa. Dalawa lang, magkaliwa ang paa. Paalis mula sa loob ng bahay. Tinawag ko si mama at pati mga kapitbahay ay napatingin. Lahat kami kinilabutan. Habang nagdadalamhati si mama, naalala niya ang sinabi ni lolo noon. Hindi lang kami ang nakatira sa bahay. May mga espiritu ring naninirahan at nagbabantay. Pero ayon kay lolo, mababait naman daw sila. Mga tagapagtanggol. Kaya lang, bigla naming naisip, baka nagalit sa biro ng pinsan ko na ipa-blessing ulit ang bahay. At doon magtapos ang hilik. Simula ng gabing yon, hindi na muling narinig pa. Malungkot man, parabang nawala ang isang tagapagtanggol namin. Ngayon, ako na lang at ang pusa ko ang nakatira sa lumang bahay. Pumanaw na si Papa, 3 taon na ang nakakalipas. At si Mama naman ay noong nakakaang taon. Mahirap maiwan, pero hindi ko magawang lisanin ang bahay. Marahil dahil alam kong hindi ako kailanman nag-iisa. May mga matang nakabantay at may mga espiritong nagbabantay. Noong mga panahong abala pa kami sa school at gabi na kong umuwi dahil kasali rin kami sa student body. Madalas akong sumama sa boarding house ng kaklase kong si Janice. Doon siya umuupa. Malapit lang sa UIC Bonifacio. 3 araw bago ang insidente, dumaan kami sa boarding house nila bago pumunta sa isang bar. Habang naglalakad kami, nadaanan namin ang isang babae. Hindi siya kilala ni Janice. Tahimik daw talaga ito at tipong hindi nakikihalubilo sa iba. Nakita lang namin siya naglalakad pa uwi. Wala naman kaming pinansin noon, kaya dumiretso na kami at nagparty. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang nagchat si Johnny sa GC. Sabi niya, may mabahong amoy daw sa boarding house nila. Parang patay na daga. Makalipas ng ilang oras,
muling nag-update si Janice. Nagulat daw siya nang malaman na nagpakamatay ang babae na nakita namin ilang gabi ang nakalipas. 3 araw na pala itong patay sa loob ng kwarto niya. Doon namin na-realize na noong nakita namin siyang naglalakad pa uwi, baka hindi na siya buhay noon. Ayon sa mga nakinig nila, nag-suicide daw ang babae dahil iniwan siya ng kanyang kasintahan. Fast forward, ilang araw pagkatapos, wala nang tumira sa dating kwarto ng babae. Pero nagsimula ang mga kababalaghan. Tuwing alas 2 o alas 3 ng madaling araw, may naririnig daw silang mga yapak sa loob ng bakanting kwarto. Minsan, umiiyak na boses ng babae ang maririnig. May curfew ang boarding house, kaya lahat ng ilaw ay patay at wala nang lumalabas sa ganoong oras, kaya imposible na tao ang gumagawa noon. Ang mas nakakatakot pa, ilang beses daw na may kumakatok mula sa kwartong yun kahit walang nakatira. Dahil sa sobrang nakakatakot na pakiramdam, nagdesisyon si Janice na lumipat ng tirahan. Bago siya umalis, ikwinento niya na may isang malaking bintana sa bandang hagdanan ng boarding house. Madalas daw, sa tuwing dadaan sila roon, may nakikita silang anino ng babae. Ngunit kapag tinitignan nila na maigi, bigla ito naglalaho. Hanggang ngayon, nananatili ang alamat ng kwartong iyon na ang babaeng iniwan ng kasintahan patuloy pa rin naglalakad at umiiyak sa boarding house ng UIC Bonifacio.